Hello mga lodi, balikan lang natin ng konti nung si Senator, Marcolita pa ang may hawak sa Blue Ribbon Committee ano mga lods. Unang araw pa lang ay, nagharap na siya ng, witness para matumbok agad kung sino ang, mga big fish sa gobyerno ano mga lodi. Subalit, hindi natapos ni Senator Marcolita ang imbestigasyon mga lodi ano, sapagkat, ah habang nasa session pa si Senator Marcolita at, nag-i-interrogate doon sa mga witness, ang kabilang side naman mga lodi pala, grupo nila Soto, Lacson, nila Hontiveros, ayan nagpaplano na pala na sa susunod na mga araw ay papalitan na pala si Senator Marcolita. So, ano ang purpose nila? Bakit, pinalitan nila si Senator Marcolita samantala ang, tinutumbok nila parehas ay ang, mahuli ang mga magnanakaw sa gobyerno mga lodi ano. Pangunahin doon sa talagang ang flood control project anomaly naman talaga ang pinakapangunahing iniimbestigahan doon. So, ngayon mga lodi nung nakaupo na si ano, actually ano yun, ang pambabastos kay, Senator Marcolita dahil sa inagawa nila mga lodi 'no. Ang tanong, bakit nila kinuha muna? Bakit kinuha nila ang, posisyon kay, Senator Marcolita unang araw pa lang, pangalawang araw, 'di ba? Kinuha na nila. So, nagsabi si nung nakaupo na dahil nagbutuhan na sila, sila na mismo ang may hawak nung, Blue Ribbon Committee. Ang sabi ni Tito Soto, gusto nga ni ano, ni presidente, kaagad-agad kayong palitan lahat. Dapat nga alisin kayong lahat, na mga grupo ni Senator Marcolita, oh, 'di ba? So, ibig sabihin mga lodi, doon sa point niya na gusto ng presidente na palitan kayo, alisin kayo. Naaalala niyo ba mga lodi? Order ng presidente. Ibig sabihin, ano ba ang gusto ng presidente mga lodi? Yung mahuli ang, magnanakaw, which is yun naman ang gusto ni Senator Marcolita. Pinalitan nila si Senator Marcolita mga lodi, ang ipinalit ay si Soto at saka si Lacson. Sa Senate si Soto, tapos sa Blue Ribbon ay si Lacson. So ang point nila ay para mahuli din ang magnanakaw. O di ba? Nakaka naintindihan yung mga lods, di ba? Na parehas lang naman ang target nila. Bakit kailangan pang palitan si Senator Marcolita, di ba? Ngayon, sila na yung may hawak ng, Blue Ribbon Committee mga lodi. Wala namang matinong imbestigasyon. May imbestigasyon sa Blue Ribbon Committee. Bumuo pa ng isang team si BBM. Yun nga yung ICI. Hanggang lumaon mga lodi, wala namang nangyayaring matinong imbestigasyon. Puro paikot-ikot lang, di ba? May mga ganito ganyan, may mga ganito. Tapos ang tina-target mga lodi, yung mga kalaban. Di ba? May pupuntahan sa ganitong lugar, i-present ang ganito, iniimbestigahan. Samantala, ang tinitira ng sakuna mga lodi, andito sa Luzon. Andito yung grabeng baha. Di ba? Hanggang sa lumabas yung mga issue na doon sa lugar nila, mayroon namang hindi tapos na mga proyekto. Bakit pinipilit nila sa kabilang lugar pumunta na hindi naman epektado
at maayos ang mga construction. O, 'di ba? Hanggang sa nagsilabasan na yung mga witnesses, mga lodi. O, 'di ba? At ang itong nakakatakot, mga lods, 'di ba? Lumabas yung mga witnesses. Imbis na suportahan ang witness, mga lodi, abay, ang mga witness pa ang iniimbestagahan at tila tinatakot, mga lods, ano? Imbis na, kasi may lumutang na witness eh. Dapat, yung sinasabi ng witness ang imbestigahan. Ganito lang yung mga lods eh. Kapag ang witness ay hindi nagsasabi ng totoo, after ng investigasyon, doon pa lang siya paparusahan. Doon pa lang siya sasabihin na ay hindi totoo ang sinasabi mo. Ang lahat ng mga witnesses dyan ay may mga ah, parusa. May mga nakaabang na parusa dyan kapag hindi nagsasabi ng totoo, di ba? Hanggang sa lumabas yung sige Gutesa, di ba? Hanggang ngayon yung 18 Marines. At hindi lang yan, mga lodi. Sila din naman nagharap din ng mga witnesses. Di ba? Pero puro pambibintang lang din. Eh bakit? Yung sa kanila eh, akala mo eh, ang taas-taas ng hindi nga nagano eh. Hindi nga napakita ng mukha eh. May ano ba 'yon? Mataas ba ang moral ng mga tao na 'yon? May credibility ba 'yon? Ba? Bakit pag sa side nila maglabas sila ng mga witnesses nila, mga lodi, ay big deal kaagad, 'di ba? Pero kung maglabas itong kabilang side, ay iniimbestigahan ang background, 'di ba? Tapos sabihin hindi pwede sila kasi may mga kaso. Sabihin natin may mga kaso, eh paano naman yung nilalantad nila na ebidensya? Balewala na 'yon, 'di ba? Dapat imbestigahan muna kung nagsasabi ba ng totoo o hindi. Hindi yung papatayin na agad ang imbestigasyon. Wala nang nangyayari, mga lodi. So, lumalabas na talagang tinatakpan nila kung sino yung involved doon sa kaso, mga lodi, 'di ba? Hanggang sa dumating ang punto na lahat pala sila, mga lodi, ay tumanggap ng mali-maleta, 'di ba? Alam mo itong hindi magandang pangyayari eh. Kasi ang ating presidente, mga lodi, tila nagbibingi-bingihan na rin, 'di ba? May sinasabi na hindi na daw abutan ng Pasko, makukulong na kung sino-sino 'yon. Ito ganyan. May mga pangalan na daw pero hindi naman kayang banggitin, so, 'di ba? Mga lodi. Natapos na lang ang taon, mga lodi. So ngayon, panibagong taon na naman pero wala namang nangyayari, mga lodi. Ibig sabihin, hindi talaga sila interesado na makasuhan yung mga taong gumagawa ng anomalya. Hanggang doon sa may nagbabalik daw. So tuwang-tuwa pa sila dahil sa sabi ni Auntie Claire, for the first time may nagbalik. Ay wow, congrats kasi may nagbalik. Puwede palang gano'n. Alam mo itong masama eh. Ikumpara mo yung malalaking magnanakaw at saka yung mga maliliit na magnanakaw. Kawawa yung mga candy lang, piso lang siguro ang kinuha eh. Oras lang ang ninakaw, matindi na ang parusa nun. Pero kung yung mga yung mga malalaking tao sa gobyerno, proud na proud pa na maibinalik eh. 'Di ba? Puwede pala yung gano'n. Eh, babalik lang. O, 'di ba? Hanggang ngayon, mga lodi, kapag nakikinig talaga kayo ng mabuti, iisang senador lang ang lumalaban para sa bayan, mga lodi. Isa laban sa lahat, 'di ba? Si Senator Marcolita lang 'yan, mga lodi.
siya lang ang tanging senador na binabangga lahat. Alam niyo naman, lahat ay kumakampi sa mga buhaya halos. Yung iba naman medyo pahapay-hapay, 'di ba? Hindi walang paninindigan. So, sana darating ang panahon mga lodi na walang makakapigil at managot ang dapat na managot.